Isa na namang dalagita ang naging biktima ng karahasan at brutal na pagpatay. Ilang araw na din laman ng mga pahayagan at social media ang kanyang mga larawan kasama ng hashtag na Justice for Rica Grace Simple. Isang dalagitang mataas ang pangarap at malayo-layo pa sana ang mararating sa buhay. Subalit dahil sa kamunduhang pagnanasa at tawag ng laman ay pinaslang sa brutal na pamamaraan noong gabi ng April 26, 2026 sa West Candoni, Negros Occidental. Isang 13 taong gulang na dalagita ang natagpuang wala ng buhay sa isang tubuhan sa Barangay Poblacion West, Bayan ng Candoni, Negros Occidental noong Lunes ng gabi, April 27. April 27, 2026 ng pasado alas 8 ng gabi nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Candoni Municipal Police Station. Base sa natanggap nilang report, ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang dalagita sa madilim at masukal na bahagi ng tubuhan sa Sitio Lawagon, Barangay West, Candoni, Negros Occidental. Agad na tumugon ang tanggapan at nagtungo sa area sa pangunguna ni Police Captain Leonel Adulacion, ang hepe ng Candoni Municipal Police Station. Pagdating nila sa crime scene ay nadat na nila doon ang nakahandusay na katawan ng isang dalagita. Nakasuot ito ng kulay asul na damit at leggings. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay malayo sa mga kabahayan dahil sa ang lugar ay napapalibutan ng mga malalago at nagtataasang tubo. Madilim din sa area, walang street lights at walang CCTV camera sa mga daanan. Kung sino man ang gumawa ng krimen ay malaki ang posibilidad na tagaroon lang din ng suspect at pamilya rito sa lugar. Intak ang suot na damit ng biktima bagamat bahagyang nakalihis ang suot nitong damit. May sugat din ito sa kanyang noo at mga pasa sa kanyang liig at iba't ibang bahagi ng katawan. Magulo din at visible sa lugar ang mga natumbang puno ng tubo. Nagpapakita na nakapanlaban pa ang biktima bago ito tuluyang nawala ng buhay. Ang biktima ay kinilalang ang 13 anyos na si Rica Grace Simple na residente ng Purok Pagulinganan, Barangay Haba sa parehong bayan. Ang bahay nito ay nasa 4 na kilometro lamang ang layo mula sa tabuhan kung saan ito natagpuan. Sa salaysay ng mga magulang ng biktima, April 26, 2026 ng bandang alas 7 ng gabi, nang huli nila itong makitang buhay. Inutusan ito ng kanyang ama na bumili ng yelo at alak sa tindahan na malapit lamang sa kanilang bahay. Subalit hindi na ito nakauwi pa. Ang tindahan na tinutukoy ng mga ito ay tinatayang nasa 200 metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Mula nang umalis ay hindi na ito nakauwi pa. Nang magtagal ang dalagita ay nagdesisyon na ang kanyang mga magulang na sundan ito at hanapin. Subalit nalaman nila na hindi pala ito nakarating sa tindahan. Dito na kinabahan ang kanyang pamilya at isa lang ang katanungan na pumasok sa kanilang isipan. Nasaan kaya si Rica Grace? Ang pamilya ni Rica Grace Simple ay simple lamang at tahimik na naninirahan sa Purok Pagulinganan, Barangay Haba West, Candoni, Negros Occidental. Sa tagal nilang naninirahan sa lugar ni minsan ay hindi napabilang sa gulo ang mga magulang ni Rica Grace. Wala silang nakasamaan ng loob at wala ding anumang record sa kanilang barangay. Kaya naman wala silang idea sa kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanilang anak. Nang mawala si Rica Grace ay hindi tumigil ang kanyang pamilya sa paghahanap sa kanya. Inikot na nila ang lahat ng maaari nitong puntahan at nanawagan na din sila sa social media sa kung sinong maaaring makakita o nakakita sa dalagita. Subalit, bigo sila na matagpuan ito. Hanggang sa may makapagsabi sa kanila na huling nakita si Rica Grace noong gabi na mawala ito na sakay ng isang tricycle at nagtungo sa taniman ng tubo. Nang kumalat ang balita ay nagbayanihan ang mga tao sa komunidad at nagtulong-tulong sila para suyurin ang masusukal na lugar sa Barangay Haba, particularly ang masukal at malapad na taniman ng tubo.
Bandang alas 8 ng gabi ng April 27, matapos ang mahigit 24 hours na paghahanap ay natagpuan nila si Rica Grace Simple, subalit wala na itong buhay. Ang katawan nito ay natagpuan ng 15 anyos na binatilyo na tinawag nila sa alias na Gerald at mga kaibigan nito. Ang grupo ay mga kaibigan ni Rica Grace, kaya naman nang malaman nila na magsasagawa ng paghahanap sa taniman ng tubo ay kabilang sila sa mga nag-volunteer at tumulong. Pauwi na sana ang grupo dahil nga sa madilim na at baka hinahanap na rin sila ng mga magulang nang matagpuan nila ang nakahandusay na katawan ng biktima. Ang katawan ni Rica Grace ay dinala sa Candoni Rural Health Unit kung saan ito sumailalim sa post-mortem examination. Sa kanyang death certificate, nakalagay na ang sanhi ng pagkamatay ng biktima ay dahil sa tinamo nitong brain injury, sanhi ng pagkakapukpok ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Maliban dito ay nakitaan ito ng mga sugat at pasa, lalo na sa kanyang leeg, sikmura at kaliwang hita. Sino kaya ang salarin? At ano ang naging motibo nito para paslangin ang walang kalaban-laban na si Rica Grace? Ayan ang katanungang kailangang mabigyan ng kasagutan ng mga investigador. Walang sinayang na oras ang Candoni Municipal Police Station at agad na nagsagawa ng malalim na investigasyon. Kalaunan, nagkaroon ng breakthrough ang PNP nang magawa nilang makausap ang ilang mga testigo. Sa salaysay ng ilang mga saksi ay isang lalaki ang kanilang itinuro at pinangalanan na siyang huling nakitang kasama ng biktima noong gabi ng April 26, 2026. Bagamat nagkaroon sila ng pangalan ng person of interest ay hindi nila ito maaaring arestuhin dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Sa halip ay isinailalim nila ito sa surveillance at masusing binantayan ang mga kilos nito at mga lugar na pinupuntahan habang nangangalap sila ng mga ebidensya na magdidiin dito sa krimen. Hanggang sa tuluyan na ngang mapasa kamay ito ng PNP. Noon kasing May 1, 2026 ng gabi, habang isinasailalim ang POI sa surveillance, ay nagkaroon ng dahilan ng PNP na arestuhin ito. Nalaman kasi nila na ito ay nagmamay-ari ng isang hindi lisensyadong baril. Kaya naman sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang di otorisadong pagdadala ng baril na walang sapat na kasulatan ay inaresto nila ang 41 years old na si alias Kadong na residente din ng Purok, Pagulinganan, Barangay Haba, West Candoni, Negros Occidental. Bagamat na aresto ay wala pa ding sapat na ebidensya ang PNP na maglilink sa lalaki sa kaso ng pagkamatay ni Rica Grace. Maliban sa ito ang huling nakitang kasama ng biktima ng gabi ng pagkawala nito. Hanggang sa ito na din mismo ang umamin sa kanyang ginawa na ikinagulat ng lahat. Sa sinumpaang salaysay ng suspect ay inamin nito na siya nga ang pumatay sa biktima. Ayon sa kanya, ay nakita niya na naglalakad mag-isa si Rica Grace noong gabi ng April 26, 2026. Kilala siya ng biktima dahil sa nasa iisang purok lamang sila nakatira. Kaya naman ang alokin niya ito na sumakay sa tricycle at ihahatid niya sa tindahan ay hindi ito nagdalawang isip na sumama. Subalit sa halip na sa tindahan ay sa madilim at liblib na lugar niya ito dinala. Pwersahan niyang ibinaba ang dalaga sa tricycle at kinaladkad sa masukal na bahagi ng tubuhan kung saan ay pinagtangkaan niya itong gawan ng hindi maganda. Subalit nanlaban ang biktima at tinakot siya na magsusumbong ito sa kanyang ama. Sa takot ay dito niya na umano ito nasaktan hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang mawala ng malay ang biktima, ay kumuha siya ng bato at ipinukpok niya sa noo nito para siguruhing wala na itong buhay dahil sa kilala siya nito at para hindi na ito makapagsumbong. Sinabi din ng suspect na matapos ang ginawang pagpatay ay umalis na siya sa lugar at hindi niya na nagawang pagsamantalahan pa ang biktima. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kamay na ng Candoni Municipal Police Station habang inihahanda na ng PNP ang patong-patong na kaso na isasampa laban sa kanya. Ang katawan naman ni Rica Grace ay naiuwi na ng kanyang pamilya sa kanilang tirahan. Bagamat nakuha nila ang hustisya na nangyari kay Rica Grace, ang sugat na idinulot nito sa kanilang isip at puso kailanman ay hindi na maghihilom. Mataas ang pangarap ni Rica Grace o mas kilala sa tawag na Weng.
Sa katunayan ay matalino ito at talaga namang hindi nagpapahuli sa klase. Pangarap kasi ni Weng na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang guro. Subalit ang pangarap niyang ito ay tuluyan na ding naglaho sa hangin dahil sa karahasan. Muli, paalala ng PNP na mag-iingat at huwag nang hahayaang lumabas ng bahay ang mga anak, lalo na ang mga kababaihan sa gabi ng walang kasamang nakatatanda.